Novaliches naman po tayo, Quezon City. Meron po tayong panauhin si kapatid na Ruel Bautista, isang Katoliko. Kapatid na Ruel, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo at nandyan si kapatid na Eli. Ano ang iyong katanungan? Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Ito pong matagal na po akong nagsasuffer po ng anxiety, depression. Dahil naguguluhan po ako kung ako ba'y may kaligtasan pa dahil bagamat ako pinakakabasa ng Bible at nanonood ng programa nyo, pero may mga kasalanan akong nagagawa ng paulit-ulit gaya ng paglalasing at pangangalunya. Matagal na po ito, pero simula po nung ako po ay nakikinig ng doktrina, ngayon na po ako naliwanagan at unti-unti ko po itong naaalis. Ako po ba ay mayroon pang kaligtasan? Yun na po ang gusto kong malaman, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Salamat din sa iyong pagkonekta sa atin. Kapatid, may babasahin lang akong talata, yung 2:4 ng unang Timoteo. Tignan mo ito, salita ng Diyos ito, no? At pagkasalita ng Diyos, totoo ito lagi Walang pagpapakunwari ang Diyos, laging totoo sinasabi niya. 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Tanungin kita, kapatid na... tanungin kita, kapatid na Ruel. Palagay mo, kasama ka rito o hindi? Yes po, Brother Eli. Palagay mo, kasama ka. Sabi niya kasi, ang Diyos, siya ang may ibig na ang lahat ng tao mangaligtas. Kasama ka ba ron? Kasama po. Oo, tao ka rin naman po. Oo, tao ka rin naman kasi. No? Siguro nga, mas tao ka pa dun sa iba Kasi meron tao ngayon, hindi na tao, hayop na. Ang ugali, hayop na. Pumapatay ng walang... Parang si Hitler. Kilala mo si Hitler, ano? Hayop yun At lahat ng kasama nun, na sunod-sunuran sa kanya, mga hayop din yun. Wala nang awa sa kapwa. Biro mo, para pumatay ka ng 6,000 hanggang 7,000 tao. Ang sabi nila, pinatay daw ni Hitler mga Hudyo. Hindi lang pala Hudyo. Pati pala nung pag-aralan ko yung kasaysayan nitong walang hiyang si Hitler, pati kapwa niya aliman pinapatay niya. Napaka-demonyong tao nitong walang hiyang ito. Ito, hindi na tao ito. Hayop na ito. Hayop na ito. Meron kasing tao sa itsura, pero sa loob, hayop, animal. Ang tawag doon sa 7:15 ng Mateo, ang sabi ng Panginoong Hesus, kapatid na Daniel. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, tatapwat sa loob ay mga lobong maninila. Ayon, sa loob nila, nasa loob nila, nasa katawang tao sila, pero sa loob nila, grievous wolves, mga wolf, mga asong ganid, mga lobong ganid, ang tawag sa Tagalog. Mga uri ng aso yan na pumapatay, kumakain ng kapwa-aso. Ganyan ang mga taong masasama. Kaya kung ang pakiramdam mo, hindi ka naman ganun kasama, At ang sabi ng Diyos, siya ang may ibig, lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan. Tiyak kasama ka ron. Kaya hindi mo dapat itanong sa akin, may kaligtasan ka pa ba?
Meron, kapatid. Hanggang hindi mo natatanggap yung katotohanan, hanggang hindi ka nababautismohan sa tamang bautismo, anumang kasamaan ang ginawa mo sa labas ng batas ng Diyos o sa labas ng jurisdiksyon ng kanyang mga kautusan, may patawad yun pag nagbalik loob ka. Kasi meron talagang jurisdiction yung batas eh. Hindi naman nakakalat yung batas eh. Yung aral ng Diyos. 3:19 ng Roma. Pakinggan. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ayon, sabi ng Biblia, anumang sinasabi ng kautusan, nalalaman natin, yaoy sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. Eh wala ka naman sa ilalim ng kautusan, kapatid na Ruel eh. Ang kautusan ipinapatupad sa iglesyang totoo. Hindi kahit saan. Mayroong lugar o jurisdiction ang kautusan. Ang kautusan ng Diyos nasa bahay ng Diyos. Nasa iglesia ng Diyos. Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ang bahay ng Diyos, ang lugar para ikaw ay mag-ugali ng nararapat sa Diyos. Pero pag nasa labas ka ng bahay ng Diyos, hindi ka naman expected na makakapag-ugali ka ng buong-buo ng kabutihan eh. Kasi sa iglesia ng Diyos o sa bahay ng Diyos, nandun ang jurisdiction ng batas. Doon ipinapatupad ang lahat ng utos sa iglesyang totoo. Eh kung halimbawa, katoliko ka, eh hindi naman pinapatupad sa katolika ang lahat ng batas ng Diyos eh. Kaya nga hindi ka naman bawal maglasing, mambabae. Tuloy ka pa rin, katoliko ka pa rin. Di ba na sila nagtitiwalag eh. Kahit ano pa gawin mo, government official ka, magnakaw ka sa gobyerno, hindi, katoliko ka pa rin. Arangal ka pa nga nila eh. Parang si Cardinal Sin eh. Ang ikinararangal yung mga magnanakaw eh. No? Yun ang kaalyado niya, yung mga laban sa gobyerno, yung mga komunista. Eh sa Katoliko, wala kang ano diyan, wala kang disiplina diyan. Ang nasa iglesia ng Diyos, yung sinasabi, yun ang mayroong ugali na dapat na ugaliin. Kasi ang bahay ng Diyos, yung iglesia ng Diyos, dapat madisiplina ka ng Diyos sa loob ng kanyang bahay. Ang bahay niya, iglesia, ang mga tao malaman kung paano dapat na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Alam mo kapatid, ang batas mayroong lugar kung saan mo susundin. 7:23 ng Esdra. Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kaniyang mga anak? Yun ang salita ng Biblia. Anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Ang lugar ng pagawaan ng batas ng Diyos ay sa bahay ng Diyos. Eh wala ka naman sa bahay ng Diyos eh. Nasa bahay ka ng mga Romano. No? Yang mga Romano na nag-umpisa ang iglesia na yan, sa kapangyarihan ng Roma, punong-puno ng mga mali-maling gawain. Unang-una, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pamumuwersa sa tao. Baka hindi mo alam ang istorya ng Iglesia Katolika, kapatid na Ruel. Iyan ang iglesyang nagpapatay ng milyon-milyong tao para maano nila, matakot ang taong umanib sa kanila.
No? Inaamin niya ng authority ng Iglesia Katolika. Isang pagkakataon, nagpasunog sila ng 300,000 tao na kontra sa Iglesia Katolika. Inamin niya nung Papa Juan Paulo II doon sa isang lathala na hindi naman nila yan papahindian. Meron ako record niyan Yung Foreign Post, ang sabi, the Pontiff referred specifically to the Crusades and to the 300,000 people who were burned at the stake in the Inquisition. Kaya ang sabi nung Papa sa Roma, please forgive us. Pope John Paul II, embracing the crucifix in St. Peter's Basilica in penance, in a public confession unprecedented in the history of the Roman Catholic Church, begged forgiveness on Sunday for the sins of the Church over the past 2,000 years. The Pontiff referred specifically to the Crusades and to the 300,000 people who were burned at the stake in the Inquisition. Napakalagim ng kasaysayan niyang Iglesia Katolika na ngayon ay ikinararangal ng mga Pilipino. Yung iglesia na yan ang nagpapatay kay Jose Rizal. Yan din ang nagpapatay sa Gumbursa at saka sa 13 martires na mga paring Pilipino. Lahat ng lalaban sa kanilang ginagawang mali, pinapatay ng iglesia na yan nung nakakapamayani pa sila. Ngayon, miyembro ka dyan, kapatid na Ruel. Paano ka aasahan? Paano kita aatangan na hindi ka na maliligtas kasi gumawa ka na ng masama. Hindi ka takatakang makagawa ka ng masama kasi hindi ka naman tinuturuan ng lahat ng kabutihan. At kung nakarinig ka na ng doktrina ng iglesyang totoo sa Biblia, ikaw na ang magiging saksi na kaya hindi mo siya nasusunod kasi hindi tinuturo sa inyo. Magsimba ka, ang sinasabi ng pare, magbabasa ng 2 talata, tapos magkukwento. Paggagalit sa presidente, dadali ng misa sa politika. Yun, ang ritual na yon. Walang pagtuturo ng aral, di pinapaliwanag ang Biblia. Kaya maraming Katoliko walang malay sa salita ng Diyos Hindi ito panghahamak at hindi rin ito paninirampuri. Ito'y nauobserbahan ng lahat ng mga taong may gumagamit ng kaisipan, hindi mga brainwash, no? Mga taong mayroong reasoning sa kanilang kaisipan. Saan ka kukuha ng katwiran para lumuhod ka sa bato? Lumuhod ka sa kahoy? Manalangin ka sa kapwa mo tao? Wala sa Biblia yan hindi utos ng Diyos yan ngayon, makagawa ka ng ganyang mga kasalanan, isisisi ko ba sa'yo? Ang dapat sisihin yung nagtuturo sa'yo, hindi ikaw. Kaya kung ako tatanungin mo, may pag-asa ka pa ba? Meron kang pag-asa lagi. Wala ka naman sa totoo Pero pag tinanggap mo yung totoo, nabautismuhan ka nung sa aral ng Diyos, sa tunay na bautismo, doon pwede kang magpasimula ng panibagong buhay. Sa 4 ng Roma, kapatid na Daniel. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayon, pagkatapos ng bautismo, kung paano si Kristo nabuhay nang siya'y mamatay, gayon naman yung nabautismohan, similarly o allegorically, yung nabautismohan naman makakalakad sa panibagong buhay. So you will start a new life. Doon nag-uumpisa yung isang panibagong buhay kay Kristo. 2 Korintos 5:17. Pakinggan mo. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ayan, pag na kay Kristo ka na, magbabago ka.
Eh sabi mo, paulit-ulit ka naglalasing, paulit-ulit kang nangangalo niya, hindi naman kita inaasahan na magbago ka dyan. Nandiyan ka sa maling relihiyon eh. Walang disiplina, walang turo, walang nagbabantay sa'yo. Okay lang, mga pare, nasa kumbento, kinakalantari yung mga madre. Pagkatapos, pinapabayaan ng miyembro, kanya-kanya silang lakad. Kaya pagka nagkabukuhan, ayun, yung pare nagpipidupilya. Hindi naman nangangaral mga pare Meron diyang nangangaral, sinasabayan tayo. Ngayon, kasi nakikita nila ang pagkakaiba nung nangangaral ka at hindi ka kumikibo. Ayun, sinasabayan tayo ng mga ilang paring Bisaya na nakikipagkumpetensya. Ako ang ginagawang topic, gaya gamit yung aking popularidad sa internet para makakuha rin sila ng mga listeners. Pero bigo naman sila. Ang naka-tune in sa programa ko, 65,000. Ang naka-tune in doon sa programa ni Father, 1,000. Sabihin pang 80 milyones ang mga miyembro niya sa Pilipinas, wala namang interesado sa kanya. Bakit? Wala ka namang matututunan Pagliligaw pa rin Pangangatwiranan pa rin yung pagsamba nila sa kahoy at sa bato na mga Diyos-Diyusan. Wag nyo ng pangatwiranan yan. Talagang mali yan kahit saan yung Biblia basahin. Mga paring Katoliko, mahiya naman kayo. Kapwa nyo Pilipino, niloloko nyo. Hindi dapat luhuran yan. Hindi ka dapat na dyan manalangin. Sabi ng pasyon pasyon na lang ang pagbatayan natin. Wag na Biblia, talo na kayo Sabi sa pasyon na ginawa ni Padre Mariano Pilapil, sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Nandun yan sa Mateo, Kapitulo 4. Ang Diyos lang ang dapat mong luhuran. Abay, sukat luhod ng kanluhod kay Maria. Kinukwentuhan mo pa si Maria ng kung ano-anong papuri. Hindi naman si Maria ang dapat purihin. Ang dapat purihin ang Ama Ang Diyos Ang Kanya ang kapurihan, ang karangalan at paghaharing walang hanggas siya nawa. Sa Diyos ang kapurihan. Nilalagay nyo kay Maria, nilalagay nyo kay Papa, inilalagay nyo kung kani-kanino, labag sa utos ng Diyos yan. Manalangin kayo ng ganito, sabi ng Panginoong Yesus. Kilala nyo yan, alam ng mga Katoliko yan Magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Tapos, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo, sa Ama, iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, magpakailanman. Siya nawa. Ang lahat ng papuri sa Diyos, ba't nilagay nyo kay Maria? Hindi ka pa ba nakakahalata, kapatid na Ruel? Yung rosaryo, ilang dasal ang rosaryo? 59. Sa 59, 53 ang Hail Mary. Tapos, 5 yung Glory be Fatima. Isa lang ang Our Father. Biro mo, mas madalas mong kausapin si Maria. Hindi ako kagalit kay Maria. Pero si Maria patay na. Hindi ka naman papakinggan noon. Patay na si Maria. Hindi pa nabubuhay na mag-uli si Maria. Para kausapin mo, papurihan mo ng papurihan, you are doing a thing in vain. No? The resurrection of the dead, wherein Mary will be included, has not yet come. Hindi pa nabubuhay na mag-uli mga patay.
Aba, kausapin mo ba naman araw-gabi sa maraming century na Ginoong Maria, punong-puno ka ng barian ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala. Wala kang katigil-tigil na, luhod ka ng luhod kay Maria. Mali, panalangin mali, gawain mali. Paano kitang aasahang gagawa ka ng matino diyan sa iglesyang kinaroroonan mo, kapatid? Hindi ito paninira. Nakahanda akong tindigan ito kahit sa Papa sa Roma. Kasi marunong na ako ng kapirasong Kastila. Kastila yung Papa sa Roma ngayon Patunayan niya na mayroong work. Yang pag-aano na yan, yung pananalangin na yan sa mga santo-santo na mga kahoy na ginawa ng kamay. At ngayon may bago pang labas na pinagalitan daw ng Papa yung mga pare na naniningil sa binyag at saka sa kasal. Ba't papagalitan mo 2,000 taon na, 1,000 taong mahigit na kayong naniningil. Tinan nyo kagulo niyang relihiyon na yan. Pinagalitan ng Papa. Ito, Vatican rebukes priest over tariffs for wedding and funerals. Yan ba? Tatalab pa ba yan? Talagang habang panahon na kayong naniningil sa kasal, naniningil sa binyag, naniningil kayo. Meron nga ako resibo Pwede nyo bang itanggi pa yan? Ang isang lamang na totoo, ang iglesyang yan mali. Mali yan. Hindi yan ang nasa Biblia. Pagkukunwaring sabihin niya ng itinayo ni Kristo sa ibabaw ni Pedro, unang-una, hindi naman bato si Pedro na tayuan. Si Pedro, maliit na bato, hindi pwedeng tayuan. Para sabihin na yan ng totoong relihiyon. Kaya hindi katakatakang makagawa ka ng lahat ng kasamaan at bisyo sa ilalim ng auspices o ng power ng iglesyang hindi nagpapatupad ng batas ng Diyos. Ang utos ni Kristo, humayo kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. Tanong, itinuturo ba ng Katoliko? Hindi nga tapos galit kayo sa akin. Yung pare, kung ano-ano pinagagagawang panlalait sa akin. Lumaban na lang kayo ng diskusyon. No? Lumaban na lang kayo ng diskusyon. Mingi kayo ng permiso sa Papa sa Roma. Papatulang ko kayo, mga pare. Lalo na yung mga paring taga Cebu. Kala nyo kayo may-ari ng mundo, Kahit kayo pa ang may-ari ng mundo, hindi kayo for certain ang may-ari ng Biblia. Kasi kung aangkinin nyo kayo may-ari ng Biblia, lalong napakagagago nyo. Hindi nyo tinuturo yung nasa Biblia ang utos ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng iniuutos ko sa inyo. Lahat. Pati pananamit, may utos si Kristo. Ang babae gumayak na mahinhin damit, ang babae nyo. Lahat ng pwedeng ilabas, inilalabas Labas ang puwit, labas ang singit, labas ang pusod, labas ang dibdib, labas ang likod. Tinuturo nyo ba yung utos na yan? Naituro nyo ba yan kay Divina Valencia, Estela Suarez, nagbuburle? Tinuro nyo ba yan? Utos ng Diyos Ituro nyo sa kanila lahat ng bagay na iniuutos ko sa inyo. Tinuro ba ng Katoliko? Pare, dumaldal ka ngayon. Ikaw na taga Cebu. Lasenggong pare, laging may kainuman. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Kaya kapatid na Ruel, may pag-asa ka, may kaligtasan ka. Lumayas ka lang dyan sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Tanggapin mo ang tunay na bautismo, meron kang pag-asa 100%. Lumayas ka lang dyan. Pero kung dyan ka mananatili, babay sa'yo. Adios, kapatid na Ruel. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Naunawaan ko po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. At ako'y naliwanagan ngayon sa pakikinig ko ng doktrina. Sige, salamat sa Diyos, kapatid na Ruel. Samahan ka nawa at pagpalain ka ang iyong sambahayan.
Daniel? Bay at pakikinig. At